Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Tila totoong araw ang kasabihang sadyang hindi natutulog ang karma. Ito'y matapos ang kinasasangkutang kontrobersiya at skandalo ni Marcos Jr. Pamilyang Marcos sila muli raw kinarma, Korte Suprema, kinumpirma na at opisyal nang binabawi ang Malacanang of the North. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Tila totoong araw ang kasabihang sadyang hindi natutulog ang karma matapos ang umano'y panggigipit at tila panggurgor sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na sa pangalawang pangulo na si Sara Duterte, na tila pinaulanan ng walang katapusang samut-saring pangbabatikos ng administrasyon ngayon. Sa wakas, gumagana pa rin pala ang judiciary sa Pilipinas. Pamilyang Marcos tila muli raw kinarma. Kamakailan lamang, kinumpirma na at idineklara na ng Korte Suprema na ang 57.68 hectares na property ng pamilyang Marcos sa Barangay Suba, Paon, Ilocos Norte ay pinatunayang ill-gotten wealth at ipinag-uutos pa ng Korte Suprema na ibalik na ito. Ayon pa sa balita na inilabas ng Korte Suprema, SC Marcos family's Paway property ill-gotten. The Supreme Court EC has ruled that a 57.68 hectare property in Barangay Suba, Pao, Ilocos Norte, owned by the Marcoses, constitutes ill-gotten wealth in a decision penned by Associate Justice Marvic Leonen. The ECN Bank rule as unconstitutional the 25-year lease agreement signed on December 20, 1978 between the late President Ferdinand Marcos Sr. and the Philippine Tourism Authority (PTA). The Paway property, which was leased at a low rate of just 1 peso per year, was intended for the development of the Power Lake area, but the High Court noted in its verdict that there was no evidence to support Marcos Sr.'s ownership of the land at the time the lease was executed. The AC also stated that Paway Lake and its surroundings are part of National Park, categorizing the land as public property that cannot be privately appropriated. The ruling further said that despite the issuance of Presidential Decree Number 1554 that opened the land for acquisition, no documentation exists providing that the property was transferred to Marcos Sr. before the 1978 lease agreement. As a result, the AC declared that Marcos Sr. had no authority to lease the land, making the contract invalid, Leonen wrote in his decision. The High Court also said that the contract included provision stating that ownership of any improvement made during the lease would revert to Marcos Sr. upon its termination. This arrangement was found to violate the constitutional prohibition against the president holding any financial interest in a government contract as outlined in both the 1973 and 1987 Constitution. The AC said the AC does order that the property be returned to the state with exemption for portion now covered by free patents. Unquote. Ngayong tila hinatulan na at napatunayan na ng Korte Suprema na tila ilan sa mga ari-arian at pera ng pamilyang Marcos ay kinukonsindera na ill-gotten wealth. Ano kaya ang masasabi rito ni Pangulong Marcos Jr.? Aware na kaya siya sa pinag-utos at desisyon ngayon ng Korte Suprema? At ayon pa sa social media post ng well-known political commentator na si Crisette Laureta Chu, at least gumagana pa ang judiciary dahil wala ng silbi ang legislative, praying for the justice who ruled in this case. But since maliit lang ang 58 hectares sa mga Marcoses, focus na lang tayo na according to the SC, ang mga ari-arian at pera ng mga Marcoses ay considered ill-gotten. Bigyan ko lang kayo ng breaking news. Post ito ng Philippine Star.
Tungkol ito sa mga Marcoses, yung mga kaso pa nila noon, 27 years ago, mga graft cases na naisampa sa kanila. Ito, may desisyon na ang Sandigan Bayan. Okay, ito ang, basahin ko ang post, ha. The Sandigan Bayan 5th Division found former First Lady Imelda R. Marcos guilty of 7 counts of graft and sentenced her 6 to 11 years in prison of a graft case that ran for 27 years. So, yun po ang pangyayari. Correct me if I'm wrong, meron ibang kaso na found guilty rin ang dating First Lady, and I believe itong unang kaso na ito is on appeal na. Hindi ko na alam kung nasa Court of Appeals pa o nasa Supreme Court na. So ito, panibagong kaso na dinesisyonan ng Sandigan Bayan. So justice system natin nito is pwede pang i-appeal, kaya hindi muna siya maprepreso. Katulad din ni Franz Castro na katulad ni Franz Castro, convicted na siya sa RTC ng child trafficking ba, child abuse. So hindi pa siya nakulong dahil on appeal. So I am very sure ito ia-appeal ng Marcos family akyat sa Court of Appeals hanggang makarating pa sa Supreme Court. Ganyan po tayo. Ano pa? Yung ano pang mga kaso na maaalala ko? Yung tax evasion case. Diba, election issue ito nung May 2022 na election, yung desisyon na ng Supreme Court na ang mga Marcoses magbabayad ng how much, nakalimutan ko na. Ang hirap depensahan yan ng una. Ang paliwanag is hindi, kinukompute pa ng mga abogado. Kasi convicted talaga ang Marcos family ng tax evasion case. So, dito na naman. Sayang, ako nung una, bilib ako sa Marcos family. Kasi ang ganda ng ginawa ng Pangulong Marcos Sr. Although hindi rin perfect ang kanyang administration, kaya may mga ganitong pangyayari. So akala ko hindi sila corrupt. Ito na na nangyayari na desisyon na ng korte, although wala pang final hatol ng Korte Suprema. Kailan dito mo na makikita akala ko maganda ang palakad, kailan itong ginagawa ng anak wala na. Don't know kung anong mangyari. Okay, yung binasa ko mga comments is pwedeng bigyan ng pardon kasi ang presidente, anak ang presidente, pwede ba siyang bigyan ng pardon? Oh yes na yes. Anong tawag doon? Presidential pardon. Pwedeng hindi na makulong kasi ang anak, dahil nanay niya ayaw niya, pwede niyang ipardon. But let's see what will happen. Kapangyarihan ng Pangulo yung maggawad ng pardon sa mga ganyan. Okay? So ibig sabihin nito is buhay na buhay pa ang hustisya natin sa bansa. Kasi bilib ako itong 5th Division ng Sandigan Bayan, matapang. Hindi nila iniisip na nanay siya ng presidente ngayon. Kung anong lumabas sa trial, findings nila, guilty talaga. Okay? Diba? So, buhay pa ang ating, magtiwala lang tayo sa mga korte, lalo na ang Supreme Court. Buhay na buhay. Ako, napakalaki ang tiwala ko
pagdating sa Supreme Court na makukuha mo talaga ang hustisya. Lalo na ngayon, yung mga patong-patong na kaso ng administrasyong ito, yung PhilHealth issue, 2 petisyon ang naisampa sa PhilHealth issue. Yung impeachment ni BP Sara, 2 petisyon din yan, magkahiwalay. Ano pa, yung mga vloggers, petisyon din yan. Ano pa yung isang kaso, kalimutan ko na yung isa pang kaso, basta pitong kaso na, 7 petisyon na ang naisampa sa Supreme Court laban sa administrasyong ito, at karamihan yan involves yung pag manage ng finances sa ating bansa, at ang pinakamalala yung ginawa nila sa budget for 2025 na considered most corrupt budget in our nation's history. So what will happen? Na-release na ang 65% budget, Marso pa lang. Paano kung i-desisyon ng Supreme Court na ang constitutional? Na-release ng pera, nagastos na. What will happen? Magkakaroon ng, I don't know, sana maayos kagad. Pag-usapan natin itong post ni Brigadier General De Leon, tungkol ito sa kawawang kalagayan ng mga sundalo natin. Pinangakuan sila ng increase sa kanilang daily food allowance. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ito, sabi ni General De Leon, basahin ko ang post. Hayan. According to the Armed Forces of the Philippines, the 350 pesos subsistence or food allowance for soldiers have been successfully incorporated into the signed 2025 General Appropriations Act. Yehey! Okay, the question now is, when is it going to be successfully released so that the soldiers can successfully enjoy it? Diba, it was successfully pinagyabang about by Martin Romualdez in front of general officers that resulted into a successfully extracted commitment of we will watch your back. Mamaya, iparinig ko sa iyo itong tawag ni Speaker Martin Romualdez kay AFP Chief of Staff General Browner tungkol itong pangakong increase pagkain allowance ng mga sundalo. Kung sa bagay, habang hindi pa nare-release yung budget, pwede naman ulamin muna ang piniritong budget. Wow! Ano kayang lasa ng piniritong budget? Budget gisado? Tinortang budget? Pinak budget? Pinakbet? Pinak budget? Nilagang budget, inihaw na budget, kinilaw na budget, at sinampalukang budget. Martin Romualdez, anak ng baka, bulahan lang ata tayo Marso na, bukas, kahapon siya nagpost Marso na ngayon.